Natatakot lang ako na ipakita at dalhin yung anak ko sa kanila dahil sa illegal na ginagawa ng pamilya niya. Lalo na yung mga nabili sa kanila ng halos kapitbahay lang nila. Legal kami both sides. And at the age of 19 ay nabuntis niya ako. Nung 4 months pa lang kami, kinausap ko na yung nanay niya para mag-live-in kami ng anak niya. May karinderya kasi sila at minsan ay nagluluto rin ako at tumutulong magbenta sa tindahan nila. May kapatid naman siyang babae pero yung kapatid niya ay hindi marunong magluto. At nung kinausap ako ng nanay niya para mag-live-in kami, sinabi ko sa kanila na kausapin muna nila yung magulang ko. Pumunta sila sa bahay at kinausap ang mga magulang ko. And after nun ay pumayag naman yung magulang ko na mag-live-in kami. Pero ang tanging bili ng tatay ko ay wag nila akong sasaktan. Nung nag-live-in kami, nagtrabaho ako bilang waitress at nakakaipon naman ako ng pera. Pero pag nakikita naman ng ate niya or nanay niya na may pera ako, palagi nilang inuutang hanggang sa hindi na nababayaran. May araw na nagpapanggabi ako at minsan inauwi ako ng madaling araw. At madalas sumasabay na lang ako sa katrabaho ko. Napakahirap kasing sumakay ng ganong oras hanggang sa nakita ko ng kinakasama ko. Galit na galit siya nung time na yon at pinaliwanag ko naman sa kanya na mahirap lang talagang sumakay. Kaya nga nakikisabay na lang ako sa katrabaho ko pag uwi. Pero dahil sa selos niya, pinag-resign niya ako sa trabaho. And after 6 months naming pagsasama ay nabuntis niya ako. Maganda naman ang pakikisama nila sa akin pero ang tanging ayoko lang talaga yung madalas akong iwan sa bahay nila para lang sumama sa tropa niya na madalas namin pinag-aawayan. Matanda siya sa akin ng 3 taon pero kung mag-isip siya parang siya pa yung mas bata sa aming dalawa. Lagi kong sinasabi sa kanya na kaysa sumama siya sa mga tropa niya ay maghanap na lang siya ng trabaho. Pero kapag sinasabi ko yun at naririnig ng ate niya ay nakikisali din ng ate niya. Na ang tanong lagi sa akin ay bakit daw? Na hindi naman daw ako bababayaan ng nanay niya pag nanganak ako. Na ang sagot ko naman ay hindi naman ang nanay niya ang nakabuntis sa akin kundi ang kapatid niya. Lagi ko ring sinasabi na naawa ako sa nanay nila dahil sa dami ng utang at lending na sinasalihan para makapagtinda at para may maipakain sa pamilya niya. Hanggang sa nagkaroon din naman ng trabaho yung kinakasama pero hindi rin naman siya nagtatagal sa mga pinapasukan kasi nga may ugali rin kasi siya. Na kapag ayaw pumasok ay hindi talaga pumapasok. Hanggang sa nag 7 months na yung tiyan ko. At dahil sa dami ng utang ng binan ko, pumasok na rin to sa pagbebenta ng droga. At yung mga customer niya na nabili ng ulam, yun din ang mga customer niya sa droga. Na minsan pa nga sa harap ko pa hinahati yung binebenta nila. Gustong gusto kong umalis ang time na yun pero natatakot ako na baka walang kalakihang ama ang batang dinadala ko. Hanggang sa nakapanganak na ako. Bagong anak pa lang ako inalok na ako ng tita ko na magtrabaho sa mall. Na makakapasok daw agad ako kung gusto ko. Na magsabi lang daw ako kung kailan ko gustong pumasok at tutulungan niya ako. Hindi ko yun muna sinabi sa kinakasama ko dahil nga bagong panganak pa lang naman ako. Sa nag-1 buwan na yung anak ko at nagsabi na rin ako sa kinakasama ko na kapag naka5 buwan na yung anak ko ay magtatrabaho na ako pero hindi niya ako pinayagan. Hanggang sa nag-away kami at nakisali na rin ang ate at nanay niya na hindi naman daw ako pinababayaan bakit naman daw ako magtatrabaho pa. Hindi nila ako maintindihan na ayokong umasa na lang sa nanay nila na gusto ko rin magkaroon ng sarili kong pera para naman mabili ko yung mga gusto ko at yung mga bagay para sa anak ko. Nung time na yun ay buo yung loob ko na umalis. Sinabi ko sa kanila na aalis na kami ng anak ko. Pumasok rin kasi sa isip ko na ayokong lumaki yung anak ko na ganito yung sistema na makikita niya na mamasboy ang tatay niya pati rin ang mga illegal nilang mga ginagawa. Ayokong makita yon ng anak ko. Kinausap ko yung nanay ko na doon na lang kami tumira. At nakauwi rin naman kami agad ng anak ko. Binigyan ko naman sila ng karapatan para mabisita yung anak ko. Pero dumating sa point na ayaw nilang sustentuhan yung anak ko kahit gatas at diaper ay hindi nila binibigyan. Pero never ko na rin silang kinulit tungkol sa sustento. Pero hindi na rin nagpakita ang tatay ng anak ko. At sa awa ng Diyos nakasurvive naman kami sa tulong ng mga magulang ko. Hanggang sa may nakilala ko na lalaki na nung una naging kaibigan ko lang. At hindi nagtagal nanligaw na rin siya sa akin. Na makalipas ang ilang buwan sinagot ko na rin siya. Siya yung sumuporta sa anak ko, tinuring niya tong totoong anak. Na kapag may nagtatanong na tropa niya o ibang tao, pinagmamalaki niya pa yung anak ko. Na kahit sa mga kamag-anak niya, pinakikilala niyang anak niya to. Yun magka-live-in na kami, 1 taon na rin kami nagsasama at magdadalawang taon na rin ang anak ko. Pero ngayon nagpaparamdam sa akin ngayon ang tatay ng anak ko. Gusto niyang makita yung anak namin at dalhin sa kanila pero natatakot ako na ipakita at dalhin yung anak ko sa kanila. Dahil sa illegal na ginagawa ng pamilya nila. Lalo na yung mga nabili sa kanila ng kay halos kapitbahay lang nila. May mga nagsasabi sa akin na payagan ko na dahil tatay naman daw yon ng anak ko. May nagsasabi na wag na daw dahil sa loob ng 1 taon wala rin naman daw naiambag. Lumaki ang anak ko na walang tulong sa lalaking yon. Mamilin tanong ko lang, dapat ko bang payagan na makita at makuha ng ex ko yung anak ko? Letter sender, Rina ng Antipolo, Rizal. Sa background ng ex mo, napakadelikado. Yung environment pa lang nila kahinding-hindi na sa tanong mo. Sa ilalim ng batas, kapag hindi kayo kasal, nasa ina ang custody ng bata. Tsaka kung wala namang naiambag pa, bakit isusugo mo pa yung anak mo? Hindi nagpakama, hindi maalam magbanat ng buto, sakit lang ng ulo ang mahihita mo. Okay na yan, safe na kayo. Cut ties na lang, mahalaga na yung may nanindigan sa'yo at tinanggap kayo. For me kasi, what for? Kasi if I were in your situation, walang ambag, hindi kayang magpakatatay, ganyan ang background. Kalimutan mo na. Sila yung unang bumitaw
lumitaw sa sustento at hindi dumalaw. Panindigan na lang nila yun. Huwag mo nang gawing komplikado. Hindi basihan ang ambag sa similya para matawag kang ama. Dahil marami ring hindi tunay pero nagpakaama. Sa panahon ngayon, napakaraming ina ang nagpapakaama.